Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita maguban alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. We praise and thank the Lord that we are again together mga kaigsuonan, and I hope nga kita karon mananapod tay mga butang matun-an gikan sa balaan nga kasulatan. So mga igsoon, let's begin by way of singing. Dol kang Jesus aron mahinlo ka sa bilino niya nga dugo. Imo bang saligan si Jesus karon nga muhinlo sa imong sala? Nahinloan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Kuyog ba ikaw kanunay kang Kristo? Nahinluan ka ba sa dugo? Nausab na ba ang kinabuhi mo nga kanimo maoy nagluwas? Nahinluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Paglikay na sa tanang kahilayan, pagpahugas sa iyang dugo, sa himayang dayon makakuyog ka, nahigog mapagluwas siya. Nahinluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Amen. Thank you for that. But this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of John, chapter 10. John, chapter 10, mga kaigsuunan. And ato ang pagbasahon, ang verses 1 sa ato ang daily bread, verse 10 taman, but I would like to bring it until verse 15. So John, chapter 1, John, chapter 10, rather, verses 1 down to verse 15. Okay? So nagingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. The Bible says, Verily I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not,
seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth because he is an hireling, and careth not the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa kagayunan nga imong gihatag kanamo to study your word tonight. Indeed, Ginoo, grabe kanindot ang imong pulong, Amahan. Grabe og mga pagtulunan nga imong gipadayag sa imong mga disipulo kaniadto nga amo pang maangkon ug madunggan karon, Ginoo. It is a wonder for us to hear words directly from the mouth of Jesus, because these words that we have read is directly from your mouth, Ginoo. And it is a wonder, Ginoo. Nindot kaayo nga amo ang madunggan, mapaminaw, Ginoo, ang imo mismong mga pulong nga gisulti kaniadto. And Lord, we always wanted to hear more from you. So Ginoo, itugot nga masabtan namo ni karon, Ginoong Dios, gamita imong ubos nga lagad para mahimong channel, Ginoo, nga imong ipahibalo ang imong mga pulong sa imong mga anak. Thank you for the way you will answer our prayers. In Jesus' precious name, gipangayo na mo ang tanan. Amen and amen. Amen. Again, mga kaigsunan, maayong gabi. Welcome sa ato ang daily dose of God's Word. Another night para ato aning pagatunan ang pulong sa Ginoo. In our devotional, mga kaigsunan, sa Daily Bread, ang title is He Feels the Empty. He feels the empty, but I think there's another thing gustong ipadayag ang Ginoo sa ato tonight, because there are things God showed me as I have studied kaganiha. Now, karon ato makita, mga kaigsunan, that the Lord Jesus Christ is talking about a parable sa iyahang mga kaigsuunan, sa iyahang mga disciples rather. Now ato makita nga in the book of John, murag almost walay parable nga gi-share ang ato ang Ginoo. And ang iyang parable lang siguro, as I have seen kanilang sa chapter 10, ang parable nga gi-share niya sa book of John. And the rest of the Gospels na puno og mga parables, mga kaigsunan, but the book of John dili inana kadaghag parable ang gigamit ni Ginoong Hesus. And ato makit-an, mga kaigsunan, this is a parable told by the Lord Jesus Christ og iyang gisulti diri sa book of John. Now, para itong masabtan, mga kaigsunan, unsa ning parable nga iyang gitawag nga gigamit at this time, kay kung imo manggong tanawon sa tong panahon karon, dili kinato makuha ang flavor og iyang bitaw nga meaning, kay wala na to gina-experience. Kaniadto manggod, mga kaigsunan, the Lord Jesus Christ is always using parables to which the people in His time can truly understand and directly get it. Di na sila maglisod og analyze pa kung unsay pasabot nga unsa na nga parable, because the Lord Jesus Christ is using events to which kada adlaw nga masinati sa mga katawhan didto sa Israel, mga kaigsunan. And that must be something nga ma-learn sa mga preachers. Because sometimes ang mga preachers, mga kaigsunan, ganahan kayo mangitag mga istorya nga didto wa dinhi. But the Lord Jesus Christ is always using stories nga ang tanang mga tao in His time makasabot og makarelate gyud kaayo. Now, but sadly, they did not understand what the Lord Jesus Christ mean. Pero nindot kaayo kay every time nga dili nila masabtan ang gipasabot ni Ginoong Hesus, gina-explain gyud ni Jesus Christ unsay meaning. And we have the explanation of the Lord Jesus Christ in our text. Now, first of all, unsa ning parable ni Jesus Christ aning panahona? At the time kaniadto, naay mga shepherd, mga kaigsuunan nga kani nga mga shepherd, remember nga ang ilang mga sheep is dili nila ginagamit para sa ilahang meat, dili pangkaon ang ilang sheep kaniadto, unlike sa mga atong nabaw-an sa tuang mga lugar, paraning kanding, paraning mga sheep naman po yung mga sheep diri sa Pilipinas pero ginagmay ra. Kay ato makit-an, mga kaigsuunan, nga dili para sa meat ang ato ang pag-raise sa ang ilang pag-raise sa ilang sheep kaniadto, but for wool. Okay? So meaning naay mga sheep diri sa ilang mga
nga gibantayan sa mga shepherd nga abot tag 10 years old, tag 15 years old. So kay ngano man mura na nila parts pamilya. Kani nga mga sheep mga kaigsunan mao bitaw na nga when they offer a sheep as an offering, it is a real sacrifice for them. Ngano man murag membro silang pamilya ang ilang gina-offer. Why? Because kaning nga mga sheep are over how many years na nila nga kauban, nga ilang mga kauban ug ang mga anak ani nga mga sheep mura nagmembro sa ilang pamilya. Kay ngano man these sheep are always with them sa mga shepherd mga kaigsuonan. So dili gid basta-basta nga sakripisyo when they offer these sheep kaniadto at the time mga kaigsuonan. Mura bitaw og i-try kog imagine nga imong ihawon ang imong iro o nga imong sunugon. So mo na ang nakuan, di ba? Atong iro, atong palangga, atong mga pet dog, di ba? So murag inana ang feel nila kaniadto mga kaigsuonan nga when they offer their sheep. You see, I hope nga imong nakita ang iyang gamay nga flavor. Now, kada gabi kani nga mga sheep, mga shepherd mga kaigsuonan, ila karong tapukon sa usa ka sheepfold, kay sheepfold ang ilang mga sheep. Kay dito sa Orientals, wala sila mga koral-koral sa una. Dili parehas tong panahon karon nga kinural na gid atong mga field. Kanila kaniadto ang ilang mga field is abay-abay lang, unya walay koral. Wala sila fence kaniadto. Muna nga ang ilang mga sheep mga kaigsuonan dili nila pwede nga ilang pasagdan lang. And ato makit-an, there are shepherds nga ilahang ginatapok ang ilang mga sheep sa usa ka sheepfold. Unya, mag-hire din sila mga kaigsuonan og watcher every night. Okay? So, muning mahitabo karon nga ang mga sheep sa nagkalain-lain nga mga shepherd, so, kaning mga shepherd, na sila mga 10 to 25 sheep nga ilang ginabantayan, pagkagabi, ilan ang itapok, isa ka sheepfold, na ay more or less 100 to 150 sheep, magsagol-sagol ang mga sheep, unya na ay watcher nga magbantay ilang suhulan mga kaigsunan. And ato makitaan every night na ang watcher di kay katulog nganong man kay na ay mga kawatan nga maniid sa mga sheeps, musaka sa bintana, musaka sa kural kay para patyon dahil nila dito ang sheep, dili na nila gitawag nga arsahon pa daw pasaanon kay magsagit man ang sheep. Ilang buhaton, ilang ihawon diretso ang karni na ang ilahang dalon. Di ba it happened in the Philippines? Na ako nadumduman sa unang istorya sa ako ang mga parente nga na ako noy once nga usa ka baka, palangga kasi ang amo, iya yung bantayan perminti. Ilang balay pag iyang tigway tanawon gud niya dito perminti og napabayang baka. Tingala si ang baka di na mulihok. Tanaw niya, ay nakapa akong baka. Tingala sa hangtod na hapon, ang iyang baka di man galihok, dito naman perminti siyang purma. Iyang giadtuan, pag adto niya, ulo na lang nabilin. Gipatibaw lang ang ulo, pero ang tibok lawas, giihaw na. Gipangkarga na ang gitawag na karne. So inana ka mga way batasan ng mga kawatan, mga kaigsuonan. O inani ang nahitabo kaniadto sa Israel, in the Orient, sa East. Ilang ihawon dito ang sheep, ila yung kuwaon ng karne, ilang dalon. Okay? O anybody nga musaka sa bintana sa koral is a robber and a thief, ingon pa ni Jesus Christ. Kay ang shepherd muagi gid sa pultahan, ablihan sa watcher, og iyang tawgon ang iyang mga sheep by name. Nindot kaayo kay ang mga sheep nakaila sa ilang shepherd, ang shepherd nakaila pod sa iyang sheep. Bisan pag gisagol-sagol na nila ang ilang mga shepherd, ang ilang mga sheep pagkagabi mga kaigsuonan, pag abot sa shepherd, ilang tawgon. Og makadungog na ni ang mga tingog ang mga sheep sa tingog sa ilang shepherd, manggawa sila nga dili magmix-mix, dili magsagol-sagol ang ilang mga sheep, inaana ilaha kaniadto. Sa atong panahon karon og naa kay mga binuhi nga mga sheep siguro mga kaigsuonan, maglibog kag ahanan tong ako di ba? Pananglitan gud og naa kay mga dog. Og na kay mga dog unya imong dog itapok ni mas daghan kay nga mga iro. Di ka maglibog kung asang imuha kay tawgon pa lang nimo daan, muduol na sa imuhang imong iro. Inana ang ilang sheep kaniadto mga kaigsuonan, nakaila kaayo sa ilang mga amo. And ato makit-an that the sheep follow the shepherd ug ang stranger dili gid nila paminawon, dili sila mosunod sa gitawag nga stranger's voice. Now, ang pangutana karon unsa may meaning ani?
Kay the Bible says in verse 6, this parable spake Jesus unto them, but they understood not. Wa sila kasabot. So gi-explain ni Ginoong Hesus ang gitawag nga mao nga parable. And kung imong basahon no, daghang kay manaway nga mga modern linguist sa parable ni Ginoong Hesus. Kay nga naman, na mixture of metaphor. Na mixture of metaphor kay sa ang mga modern storyteller karon, they wanted to be very very accurate sa ilang metaphor, but here Jesus Christ is using mixture of metaphor. Ngano man kay he is describing himself in two things. Ngun pa niya, so first of all in verse 7, ngun pa niya, I am the door of the sheep. Siya kuno tong portahan sa sheep. And matingala ka pag abot sa verse 11, I am the good shepherd. So mixture of gitawag nga metaphor. So si Jesus Christ diay ang door of the sheep, siya pod to ang shepherd. Ug ato nang sabton karon mga kaigsuonan kung unsay gitawag nga pasabot ni ining mga butanga, unsay ginapasabot ni Jesus Christ. First of all, siya ang door of the sheep. So anybody that is not coming in the name of Christ is a robber, is a thief, and ang iyang plano lang mga kaigsunan is mo inflict lang og gitawag nga damage sa flock mga kaigsunan. So ato makit-an, Jesus Christ is the door of the sheep, meaning in the Lord Jesus Christ we can find safety and rest. Di ba? Pag sulod na sa mga sheep sa door sa sheepfold, na sila sa sulod, ato makit-an didto ilang safety og didto ang ilang rest. So kita pod mga kaigsuonan, Jesus Christ is our door. When we get inside Christ, na didto atong safety, na pod didto ang rest. Mao bitaw na ang imong kalag karon nag-alingasa pa. Ug paminaw nimo insecure kay ka, wala kay safety ngano man, maybe you are not yet in Christ. Pero ato makit-an mga kaigsuonan nga sa verse 9 nindot kay ang giingon ni Ginoong Hesus. Tanawon nimo ang verse 9, I am the door, by me, if any man enter in, he shall be saved. That's the first one, you will be saved. If you will be in Christ, you will be saved. There will be no more condemnation, Romans 8:1. No, ato makit-an makaigsuonan nga maluwas ka og naa kay rest, og naa kay safety. Pero kung imong padayonon pagbasa, and shall go in and out and find pasture. Kanakala, pastor, nganong na may nag-go in na, na pagay go out. You see? Nganong na may go out. Now, in order to explain this, ato sang balikan mga kaigsuonan ang verse 8. Nganong verse 8, all that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. So first of all mga kaigsuonan, when we go out, we must not listen to the voices of thieves and robbers. Okay, remember that? Ayaw paminaw sa tingog sa kawatan ug sa mga robbers, mga tulisan. Ang imong paminawon when you go out is the voice of the shepherd. Because when you go into Christ, because there are two metaphors, remember? Jesus Christ is the door, so go into Him. But when you go out, you must go out with Christ because He is the door. At the same time, He is the shepherd. So mga tanda ka, pastor, nganong kinahanglan man ta mo go out? In order for you to live abundantly. Kung tanawon niyo mga kaigsuonan, ang verse 10, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. In order to truly, really live and find pasture sa imong kinabuhi, you need to go out. Tanawa god, pananglitan, magsigil lang kagpuyo sa imong balay, or sigil lang kagpuyo sa simbahan. Dura ka simbahan, perminti na ka mugawas, kay magsira kag ampo, magsigira kag gitawag nga basa sa imong Biblia, sulod sa imong balay, or sulod sa simbahan. Sa may tabo nimo, you will never really live a truly happy life. You need to go out and be connected to people if you wanted to really truly live. Mabitaw na ka ng mga monastery, nga mga monk. Real Christians will never become monks. Kaya ang mga monghe, mga kaigsuonan, ang ilang ginabuhat, they are secluding themselves from the world. You see?
kay para mapalayo kuno sa sala. Pero Jesus Christ is telling Christians, go to the world and evangelize the world. So true Christians, dili sa pwede nga iyang iset iyang kaugalingon magtago. No, we need to go out and find pasture. And you can truly live mga kaigsunan if you learn to go out. And when you go out, you tell people about Christ. And when you go out, you become a blessing. When you go out, you can find life, mga kaigsunan. You can find pasture. Pero, remember, do not go out with the thief and the robber. Only go out with the Lord Jesus Christ. Because if you're in Christ, if you're coming into the fold, you're in safety. But, see to it na you also go out. You come in and go out. But, only with the Lord Jesus Christ, mga kaigsuunan. So give glory to the name of Christ, to His name through your life when you go out. Follow Him when you go out, mga kaigsuunan. And we will find pasture when we go out. Why? Because we are in Christ. Diya nimo makitaan ang tinuod nga kalipay, mga kaigsuunan. Dili nimo ma-experience ang tinuod nga kalipay kung go in na kapirminti. Magkulong ka sa mong balay, magbasag Biblia, magkulong ka simbahan, ngay magampo. Dili nimo maangkon na ang life nga more abundantly diha, mga kaigsuunan. Pastor, risky mangod kay nga mo-go out, pastor. Yes, risky, pero ang imong kauban si Jesus Christ. Ayaw kalimot. Now ato makit-an, mga kaigsuunan, nga it will be lacking. Kung imong kinabuhi no, always lang ka sa church nakamugawas. Always lang ka sa balay nakamugawas kay sila kagbasag Biblia, it is lacking. You need to go out also, but with the Lord Jesus Christ. Kay ngano man ingon pa ng pulong sa Ginoo, verse 10, last part, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kabalo ka ang Ginoo, gusto niya nga makaangkon kag abundant life. You see? And when you say abundant life, diya na full package na, mga kaigsunan. Number 1, abundant life, you have right relationship with God. Number 2, right relationship with other believers. Number 3, right relationship with the people around. Number 4, abundant life. Gusto po sa Ginoo nga di ka gutmon. Gusto po sa Ginoo, mga kaigsuunan, nga mahimo pug kang dunay makaon kada adlaw, maka-provide ka sa imong pamilya, mahimo kang blessing sa church. You see? So ato makita, mga kaigsuunan, nga dili pasabot nga Kristohanon ka, maglison lang gyud ka. No, of course not. You see, God can bless His people. He wanted you to have abundant life, but remember, you must learn to go out, go in and go out, go into Christ and go out with Christ, mga kaigsunan. Tanawa ko ng mga Christian businessmen, mahimo ba na silang makapadayon silang business if they will not go out? Of course not. You see, mga professionals, can they go sa ilang life without going out? Of course, they need to go out. But always remember, you must always be with Christ. So mga kaigsunan, I hope ikaw karon, you already found rest in Christ. Why? You found salvation, rest and peace dito sa yaha. Why? Because you are in the fold. Naka sa fold, I hope member na ka sa simbahan. I hope you are already part of the body of Christ. You believe and you follow the Lord in the waters of baptism. But mga kaigsunan, we need to go out. And ayaw God, look, kay verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. You see? Kaya niya ihatag iyang kinabuhi para nimo igsuon. So I hope with the grace of God, you learn to trust the Lord Jesus Christ. Learn to trust Him, mga kaigsuunan, kay iya kang gitawag nga bantayan. And in Israel, kaniadto, it's very, very dangerous to be a shepherd. Nga naman, remember ninyo si David, di ba? Shepherd na si David. Kanus aman siya giatake sa leon. Kanus aman siya nakig-away sa oso or sa bear or sa lion when he was looking after his sheep. You see? So it's dangerous, mga kaigsuunan, to be a shepherd. And it is also a very, very dangerous thing to be a sheep. Samot na. Pero mga kaigsuunan, just like David, he fought for his sheep. And ang mga kaigsuunan ay kalimot, our shepherd is Jesus Christ. And He will fight for us.
Now karon mga kaigsunan, ni karon ang gitawag nga atong dapat bantayan. Verse 12, but he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming and leaveth the sheep and fleeth, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. The hireling fleeth because he is an hireling and careth not for the sheep. So mga kaigsuunan, pastors must be under shepherds, not hireling. Ang ato ang pinaka-top shepherd is Jesus Christ. Pastors are under shepherds. We are not hireling. Dili ni profession ang pagka-pastor. Remember this. Maybe moingon ka karon nga his profession is a doctor, his profession is a teacher, his profession is whatsoever, but mga kaigsunan, pastor is not a profession. You see? Ato makitaan, di ba? Pananglitan karon, maglinog ug magira. Unsa may mahitabo? You can stop teaching. You see? You can stop going to the hospital. You can stop going somewhere, even though ang ato ang mga doctors is required sila sa government to continue their profession in times of emergency, but they have a choice. They have a choice not to go. But preachers, mga kaigsunan, are not hireling. You see? In times of danger, dapat na kanunay ang mga shepherds, ang mga pastors, because it's not a profession. We are not here just for money. We are not here para magpadato, para naikwarta, mga kaigsunan. Shepherd must have care, love for his sheep, mga kaigsunan. Kung wala gani care and love, dili kabalo mag-sacrifice ang shepherd for the sheep, ay higala, lisod kaayo. Dili siya pwede mahimong shepherd, mga kaigsunan. And sometimes the sheep are attacking their shepherd. Tanawa gud niyo nga sa atong panahon karon, daghan na kayog mga sheep nga nagpakaron ingnon shepherd na nagtukod na pud ilang kaugalingong sheepfold. So dako problema, mga kaigsunan. There, and tanawa ha, remember carefully, and I hope may imo ning ibutang sa imong una-una. Pag naa gani simbahan nga natukod, pinaagi sa pagpangaway sa iyang pastor, dako gid ang problema. Ayog apil ana. You see? There may be people saved ana nga mga ministries, but it is not honoring God. Nga naman naay tama nga pamaagi, mga kaigsunan. You must be sent by church nga in good terms. Dili ka na bitong nibulag ka nga nabulag ka sa imong simbahan, so you begin wrong. Very very wrong. So tanaw nimo kung hamang ka mapadulong pag-abot sa panahon, wherever you will go, mga kaigsunan, maybe mabot ka sa lahing lugar, always try to find history. Kano saan nagsugod siya nahitabo ni simbahan na basi nagsugod lang na sa nakig-away ang pastor sa iyang pastor, unya pagkahuman kay nagtukog iyang simbahan, delikado. So I hope by the grace of God, mga kaigsunan, you will really think twice. Now ato makitaan karon nga we must look for a shepherd who is willing to sacrifice for his sheep. You see, dili hireling. Pag-abot sa problema, mamiya na sa iyang simbahan. Pag-abot sa problema, mamiya na sa iyang mga shepherd. And in our time today, lisod kaayo mahimong shepherd. Kabalo kang ano? Diba? Ang pastor, kinahanglan niya disiplinahon ang iyang mga sheep. And ang problema sa itong panahon karon, pag ang pastor gani iyang disiplinahon ang iyang mga sheep, moingon din nga, ikaw ra ba day simbahan? Mao ra ba day simbahan? Ang mahitabo dayon, mangita dayog lahi nga simbahan. You see? That's why, mga kaigsunan, every time that there are people who are from other churches nga mosimba sa diri sa among local church, I always contact their pastor and talk to the pastor. Ngano man, to give that sheep a new beginning. Kay ngano man, kung ako lang dawaton katong mga nanimba diri sa simbahan nga wala na ko'y pangutana unsay nahitabo, dili na ko mag-connect sa ilahang shepherd, I am not giving them a fresh beginning. I am teaching them rebellion. Pero akong ginabuhat, I am always contacting them. Ngano man, to make things right. Ngano man, to give them fresh beginning para makapangalagad sila sa Ginoo freshly ug makasugod sila sa ilang pagpangalagad sa Ginoo nga tama na, dili na sugdan sa mali. You see? Kay ato makit kung sa atong panahon karon, disiplinahon nimo ang gitawag nga usa ka member sa church,
ang may tabo, biyaan rin ka, mangita naglaing simbahan. Mga pastor po, dawat lang po, kaya ang ipangita, membro. Para mo daghang member ay pagkaway pulos nga kinaiya. You see? So I hope nga di na mahitabo sa ato mga kaigsuonan. Atong gitawag nga makitaan, nga I hope by the grace of God, nga preachers today, nanay peace bitaw, dili bitaw kana bitawng kwan, kana bitawng padaghanay membro unya iluganay og mga tao. Dili man na siya trabaho sa gitawag nga under shepherd. Trabaho na siya mga kaigsuonan sa usa ka hireling. Kaya ang hireling mas daghan og tao, mas daghag kwarta. Mo ilang ginahuna-huna. Mo na nga dili nila ginahuna-huna ang kaayuhan sa kinabuhi sa tao. Ang ginahuna-huna dapat sa usa ka shepherd, ang kaayuhan sa kinabuhi sa tao, dili kung unsay ang makuha gikan sa tao. Why? Just like the Apostle Paul said, I am not after what is yours. I am after you. Kay mas importante ka, dili ang imuha. So dapat mauna ang nas kasing-kasing sa mga under shepherd, dili ang ilang makuha sa mga tao, kung dili matarong ang kinabuhi sa ilang mga katawhan, mga kaigsunan. And the Jesus Christ said, He is ready to die for the sheep. And the shepherd must ready to sacrifice for their sheep. No? Ato ang mga husbands pod baya, ako lang insert gamay, mga husbands, maupod biya ni ang sugo sa Ginoo. Di ba? Kay ang sa Ephesians chapter 5 unsa may sugo sa mga wife, submit yourselves unto your husband. So ang mga pastor dayon kay ilan yung tadtaro ng bersikulo, ipanghungit sa ilang mga membro nga mga women's, wala nila tiwasag basa. Sa verse 25 mga kaigsuonan unsa may giingon sa Ginoo, husbands, love your wives. Okay? As Christ loved the church and gave himself for it. Tanawara. So mga kaigsuonan, mas grabe ang sugo sa Ginoo sa mga husbands. Kaya ang mga wife, they are commanded to submit, but the husbands are commanded to love and even to sacrifice and even to die for their wives. You see? So ato makitaan mga kaigsuonan, inana dapat ang usa ka shepherd ready to sacrifice. And last na lang mga kaigsuonan, last observation. Unsa man ang giingon ni Jesus Christ mga kaigsuonan sa gitawag nga pulong sa Ginoo? Verse 14. I am the good shepherd and know my sheep. Am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father. I lay down my life for the sheep. Unsa man observation? Verse 14. Ang first observation mga kaigsuonan sa verse 14, ang shepherd nakabalo kung kinsa iya. So higala, nakabalo si Jesus Christ kung unsa imong pangalan. Nakabalo si Jesus Christ kung kinsa ka o unsa ka. Kay iya kang sheep. Pero, and known of mine, it is also our responsibility to know our shepherd. So igsuon, atong ilailahon kung kinsa ang atong shepherd. And our shepherd is the Lord Jesus Christ. And ayaw kalimot, ilailaha pod ang under shepherd ni Jesus Christ nga iyang gisalig sa imuha, and that is your pastor. Ilailaha pod siya mga kaigsuonan. Di ba? That's why bitaw sa tuang mga devotion, I always encourage the people kay matag-usa sa inyo ha, dili man gid mo under direct sa ako ang responsibility as a pastor. You see, you are under the responsibility of your pastor as your shepherd, under shepherd. So put your loyalty to them. Mga kaiso, dili inyong loyalty dili sa ako ha. Dapat sa inyohang mga number one sa Ginoo ato ang shepherd ug sa ato ang mga shepherd nga under shepherd ni Jesus Christ. Kaigsunan, follow them, obey them. Kung disiplinahon mo sa inyohang mga shepherd, ayaw ton mag-ingon nga dito na kung Pastor James, ayaw gid taon nga kaigsunan. So obey your shepherd and try to inyong timang-timbangon unsa man gyud ngano man nga mao ni ang gitawag na hitabo, what is the lesson that God wants me to learn through my shepherd. You see? So I hope mga kaigsuunan nga mao na itong ibutang sa unahuna, itong mga hunahuna. Mabitaw na nga, always remember, pag nagani nagpakaaron ingnong shepherd, moduol sa imuha, dauton day ng pangalan sa imuhang pastor, ay pagkabalaka na, og pangatol na nga naman, kay robber na, thief na mga kaigsuunan, kawata na mga kaigsuunan, gitawag nga robber na mga kaigsuunan. You see? There are some people day sa simbahan sa Singaw nga from other churches, and I have received them and I have contacted their pastors but never once nga akong gidaot ang ilang pastor sa ilaha. Never once nga nangutana ko nga unsa man gyud ay nani nana
No, never once. Why? I wanted them to respect their pastors kung asa man sila gikan mga kaigsunan. Continue respecting them. You see? So ato makitaan mga kaigsunan nga we must, pastors and under shepherds must help each other para matarong ang kinabuhi sa ilang mga sheep, mga kaigsunan. By the grace of God, kitang tanan, magtinabangay punta nga ato ang matarong atong mga relasyon sa atong Ginoo. Kay but ang panahon nga matag usa ka nato mga tubang ta og manubag ta sa ato ang Ginoo, mga kaigsunan. Now I am praying for you, igsoon nga hinaot pa unta, you will grow in wherever fold nga ikaw gisalig sa Ginoo, mga kaigsunan. And by the grace of God, pray for me also nga mahimo nga I could lead this sheep in the wisdom nga ihatag sa Ginoo sa ako. And ikaw karon mga kaigsunan, maybe you are not yet part of the fold. Receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Repent of your sin, namatay siya tungod sa imong masala, gilubong na banhaw para ikaw matarungon. Believe on Him, call upon His name, ug luwason kaniya, ug idugang kaniya sa iyang fold. Salamat sa pagpaminaw, usa ka awit alang kanimo. Buot ka bang maluwas sa sala, gamhan ang dugo niya ni Jesus? Buot bang magmadaogon ikaw sa liging dugo ni Jesus? May kahibulungan nga gahom sa dugo ni Jesus. May kahibulungan nga gahom sa belihon niya nga dugo. Sa pagpangandak na punan ka ba, gamhan ang dugo niya ni Jesus. Doon ikaw sa Kalbaryo karon, sa liging dugo ni Jesus. May kahibulungan nga gahom sa dugo ni Jesus. May kahibulungan nga gahom sa bililhon niya nga dugo. Buot ka bang mag-alagad sa Dios, gamhan ang dugo niya ni Jesus? Daigon mo ba sa kanunay siya, sa liging dugo ni Jesus? May kahibulungan nga gahom sa dugo ni Jesus. May kahibulungan nga gahom sa bililhon niya nga dugo. Amen. Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat sa panahon. Magampo ta. Amen. Father in heaven, we thank you, Lord, sa mga pahinumdum nga imong gihatag kanamo, Ginoo. First of all, Ginoo, grabe kay among kalipay, Amahan, because you are the door of the sheep. And we are coming into you, Lord. And in you, there is safety, there is peace, there is salvation, there is rest. And of course, Lord, we will not stay in because you wanted us to go out, but not alone. We can go out freely, boldly, confidently, because we know that we are with you. And help us, Lord, to really have abundant life. As you promised, Lord, nga you wanted us to have life abundantly. We claim that promise, Ginoo. And we wanted, Lord, to experience it sa among families, sa among mga churches, sa among mga kinabuhi. And bless the people, Lord, nga magmaligo ng matagusa, and make us a blessing in wherever fold that you have placed us, Lord. Because we are one in you. We are one in you, part of one body, the church. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat, Ginoo, sa imong gugma, sa imong paghatag kanamo, Ginoong Dios, og kalig-on sa mga kinabuhi. Sa iluwain taon, mi Amahan, kay wa mi mahimo kung wala ikaw. Thank you for the way you will bless us. Thank you, Lord, sa paghatag kanamo og more knowledge, growth, para kami mas makapalahutay o makapadayon sa pag-serve kanimo, Ginoo. Thank you sa imong kaayo, sa imong gugma. Sa ngalan ni Jesus, gipangayo na mo ning tanan.
Amen. And amen. Amen. Salamat ug maayong gabi sa tanan. Pastor. Salamat, Pastor. God bless po. Salamat. Amping. Salamat po. God bless. Amping.